Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so the best way to manipulate your ex is just to not be manipulated by her or by him. Nagigets mo ba yung point ko? I mean, we tend to think na akala natin ang pinaka-best way para manipulahin yung ex is yung mamanipula natin sila gamit yung mga kung ano-anong punyemas na strategy na naiisip ninyo at pumapasok sa kokote ninyo. Pero hindi. Ang pinaka-best way para manipulahin ng ex mo is kapag hindi ka niya namamanipula. You don't need to act so nice. Hindi mo naman kailangan maging sobrang nice sa kanya. You don't need to act too much casual na para kang kaibigan. You don't need to act naman na sobrang rude at the same time. But you need to act like you are a real person na kinakausap niya na meron kang paninindigan and you are always standing up for yourself. Anyways, sa mga nais humingi ng advice at gusto magpa-coaching para malaman natin kung ano yung pinaka-best way or pinaka-best options dahil meron ka millions of options ngayon na nandiyan dyan sa harapan mo pero may isang way lang para may isang way ka na kailangan mapili from those possibilities para maibalik ang ex mo. Now, let's talk about manipulation. The best way to manipulate your ex is to not be manipulated by him or by her. Kasi every time na namamanipula ka ng ex mo, hindi mo siya mamamanipula. Of course, kumbaga sa wrestling, kung sino ang nasa taas, siya ang panalo, di ba? Kung nanood na kayo ng wrestling, alam nyo naman na pag may bumagsak, may magbibilang ng 1, 2, 3. At kung gusto mong manalo pagdating sa manipulation, you don't need to be manipulated by your ex. Number 1, do not listen sa mga advice ng ex mo. Kapag in-advise ng ex mo na magstay ka, manatili ka dyan, magte-take advantage lang siya sa'yo eh. Gagawin ka lang niya friends with benefits or kung hindi man friends with benefits, ex with benefits. Pwedeng kapag lalaki ka, medyo mapera ka, gagawin niya, gusto niya magstay ka, tapos gaganchuan ka lang na gaganchuan, gagawin niya lahat ng yun, tapos di ka naman niya talaga babalikan. Kung gusto mo na balikan mo yung ex mo, kung gusto mo na magkasundo kayo ng ex mo, ang pinakamagandang gawin, dapat magbalikan kayo. Dahil kung walang balikan na magaganap, kung walang balikan na magaganap, wag na lang. Kahit sabihin niya na magstay ka dyan, manatili ka dyan, pero kung di ka rin niya babalikan, sayang yung pag-i-stay mo, sayang yung mga panahon na nandyan ka, di ba? So, it is such a waste of time to stay with that kind of relationship and it's 100% bullshit when you are just waiting for her or for him na gusto nyo ma-fix pa yan at gusto niya magstay ka. Actually, sa ginagawa niyang yan at nagpapauto ka naman, ang tawag doon, manipulation. Kasi, ang reason kasi kaya ka namamanipula ng ex mo dahil sobrang needy mo na. Sobrang kailangan mo siya. Sobrang hinahanap-hanap mo yung kalinga niya at pagmamahal niya. At dahil hinahanap mo yung pag-ibig na yun sa kanya, hinahanap mo yung validation na yun sa kanya, hinahanap mo yung acceptance na yun sa kanya. Kaya kahit anong i-advise niya sa'yo, anong ibigay niya sa'yo, anong sabihin niya sa'yo, parang siya yung pinaka-main authority mo sa life. At kailangan mong tumakas dyan sa field na yan. Dahil kapag nanatili kang nakikinig sa mga advice ng ex mo, walang mangyayari sa'yo. Mananatili ka nasa baba, mananatili kang mamamanipula, makokontrol lahat ng gustong gawin ng ex mo, magagawa niya against you. Dahil ganun ka nga ka-weak. And for that reason, imbis na maging makatulong ito sa'yo, lalo siyang nagiging worse, kaya wala ka napapala. At ang nangyayari sa'yo, paikot-ikot ka lang sa isang zone at hindi ka nakakatakas dyan. Ngayon, kung gusto mong bumaliktad ng sitwasyon, it's simply, huwag ka lang magpamanipula. And magpakatotoo ka sa sarili mo. You need to show your personality. Kapag sinow mo yung personalidad mo, kapag pinakita mo kung sino ka talaga, and that's it, maa-attract mo siya pabalik sa'yo. Kapag nag-show ka ng authority, minsan kasi wala na kayong authority eh, hindi na kayo nagiging authorized sa mga ginagawa nyo. And because of that lack of authority, nawawalan kayo ng kapangyarihan over your ex dahil hindi kayo nagiging authoritative. Kasi nga para kayo nagiging sunod-sunuran na parang aso kasi nga needy kayo. But once na pinatay nyo yung pagiging needy inside you, doon mag-i-start yung mga changes. Dahil kapag namatay yung pagiging needy mo, doon na magkakaroon ng malaking advantage sa sarili mo. Na kapag wala na yung pagiging needy mo, wala ka ng weakness eh. Kasi yung pagiging needy mo na yan yung nagiging reason kaya ka nalilimitahan na gawin yung mga dapat mong gawin at mga gusto mong gawin at mga dapat mong abutin. Nalilimitahan ka ng pagiging needy mo
para maging masaya ka at para maging authoritative ka. Imbis na magkaroon ka ng authority over your ex, nawawala yon dahil needy ka. Akala mo kailangan mo siya. So you need to escape that delusion. Kailangan mo makatakas dyan sa delusion na yan dahil isa yung prison. Inukulong ka niyan para manatili ka sa stage na namamanipula ka niya. And in order for you to manipulate your ex, you need to get out from that prison and have a personality. And then the last one is manipulate your ex. Yun lang. Ganun lang siya kasimple. Huwag ka lang maging needy and just, ang pagiging manipulator, makukuha mo yan when you have the standard of a leader. So, sa mga nais humingi ng advice, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.